Sa ating bagong segment, patuloy naming bibigyang kasagutan ang lahat ng inyong mga katanungan. Patuloy pa rin ang pag-iikot ng aming kasama ang si Jules Giang sa Ormoc. Ngayong araw naman ay alamin natin ang lagay ng infrastruktura ng kanilang syudad. Ito ang tanong ni Boss, sagot ko. Mahalaga ang tungkulin ng infrastruktura sa bansa upang magkaroon ng matiwasay na daloy ng ekonomiya, turismo at iba pa. Napakahalaga rin ito sa buhay ng bawat Pilipino. Sa ating pag-iikot sa Ormoc, inalam natin ang lagay ng kanilang mga kalsada, ospital at ang kanilang patubig. Una natin ang mga tulay at kalsada. Narito ang Anilao Bridge. 2 dekada na ang nakararaan nang maganap ang flash flood sa Ormoc na kumitil ng humigit kumulang 5,000 katao. Ang lumang tulay ay nasira ng matinding baha. Buti na lamang ay tumulong ang ibang bansa upang ito ay maayos, tulad ng estado ngayon. Tinatawag din itong Palo, Carigara, Ormoc Road. Mula naman sa syudad ay nagtungo tayo sa mga bundok ng Ormoc. At ito ang ating nadatnan. May mga bahagi na sementado na at may mga lubak-lubak pa rin. Ayon naman kay Lilibeth Rutol, isang residente ng Ormoc na dapat umano ay matagal na itong naisemento. Ayon yan sa ipinangako sa kanila. Kaya naman nagtanong siya. Kailan nila ng kalsada ba matapos? Ilang taon na ba? Eliminado ko. Siya daw nagtagawa ng kalsadang to eh. Pwede natin ma-interview. Tagal dito? Oo. Ito naman ang kalsada patungo sa Kabintan School. Bahagi ito ng 5 kilometro na nilalakaran ng mga mag-aaral patungo sa kanilang paaralan. Mapapansin na ang ilang bahagi ay sementado na, ngunit marami pa rin ang lubak-lubak. Dahil sa mga sentimentong ito, inaksyonan niyan ng local government na Ormoc. Unti-unti na nilang sinisemento ang bahagi ng mga kalsada. Sa usaping mga gusali naman ng mga batayang serbisyo tulad na lamang ng pangkalusugan. Mayroong mga ospital sa buong Ormoc tulad na lamang nitong bagong gusali ng ospital, ngunit nasira agad ng hagupit ni Yolanda. Dahil naman sa matinding epekto ng Yolanda, naapektuhan din ang water system ng Ormoc. Mabuti na lamang ay nariyan ang World Vision na kaakibat ng pamahalaan sa pagbibigay ng tulong para sa patubig ng Ormoc. Pero ano nga ba muna ang lagay ng Ormoc tapos ito hagupitin ng bagyong Yolanda? Talaga namin dito marami kami nakita masira, mga bahay, mga structure, kita na agad, health centers, mga schools, mga bahay talaga. Tapos yung mga families na nandun sa evacuation center, tapos yung mga ibang bata nakikita mo dyan sa street, mga families nakikita mo dyan sa street, tapos yung iba talaga nalibig, naghihingi ng mga pagkain, naghihingi ng mga ano. So yun ang parang naging picture ng Ormoc after nila. Grabe ang sira niya. Ang naging focus ng World Vision ay ang pagsasaayos ng mga nasirang tubo ng tubig dahil napansin nila na maapektuhan ang kanilang water system na maaaring makapagdulot ng sakit tulad na lamang ng diarrhea sa mga mamamayan. Wala silang makunan ng water during the time. Tapos nakita din namin na yung iba kumukuha sa source, pero nakita namin na dahil may mga flood areas, mga ganun. So, may mga risk of people getting sick because hindi safe yung water. Ayon din naman sa World Vision, patuloy naman ang suporta at maayos na komunikasyon na kanilang nakukuha mula sa kanilang local government unit. Mga community volunteers, hoping na pag-alis ng World Vision, yung services na yun, na-address din ng community. So, that's the emergency phase. Pagdating dun sa recovery, kasi nakita namin na hindi naman forever na dapat nagtulong sa TEDS yung mga nanay, yung mga ganito. So, nakita namin na kailangan din tulungan ka lang. At ano din sila, nag-raise sila ng mga request ng mga assistance from a lot of NGOs in terms of restoring mga community assets. So, yung mga health centers, yung mga schools, balik ako sa emergency phase, kasi nga yung infrastructure na wala. So, ang communities, through cash forward, ang mga sentimiento na ating nakalap ay nakarating na sa respektibong autoridad. Ipapaalam natin dito ngayong linggo ang kanilang tugon. Patuloy pa rin ang ating pagtutuklas sa Ormoc ngayong linggo upang mangalap pa ng mga katanungan ng boss na ating bibigyan ng kasagutan. Kung kayo ay may mga nais idulog, mag-tweet
at PTVPH at gamitin ang hashtag Tanong ni Boss, Sagot Ko. Mula mismo sa Ormoc, Leyte, para sa Tanong ni Boss, Sagot Ko, ako si Jules Giang ng Telebisyon ng Bayan.